Uy, finally dumating na yung dalawang iPhone 16 Pro Max natin. Isang 8,000 pesos and isang 77,000 pesos. Now, every year ginagawa ko to video na ito para ma-educate kayo on what's the sheer difference itong dalawang phone na ito. Pareho naman sila iPhone 16 Pro Max, pero there is definitely some difference. So, tapusin itong video na ito para malaman ninyo. So like every year, we always do to video na ito. iPhone 16 Pro Max na tunay na nabili natin sa Beyond the Box and iPhone 16 Pro Max na master copy na nabili ko somewhere sa Facebook Marketplace. Now, i-compare natin sila side by side. Nabili ko to 8,000 pesos and nabili ko to ng 77,000 pesos. Naka-sale siya right now sa Beyond the Box. So check the official link down there below. Nasimulan natin with the unboxing experience. Okay, so let's start everything starting from yung box pa lang. No? So makita natin yung difference nila is halos pareho, no? Hindi mo mapapansin until you take a closer look na yung frame nito, makita mo, may pagka-metallic finish, no? May ano siya, embossed siya pag sinasalat mo. And ito, embossed din siya, pero yung embossed na ano lang, chipipay na embossed lang pag hinawakan mo. Now, if you look at the side, parehong-pareho, there's really no difference. Pag tinignan mo ka ng Apple logo, halos the same din. Pag tinignan mo sa likod, designed by Apple in California, the same. And pati yung sticker na sa ilalim is the same din. Now, the only difference dito is ang daming sinasabi nito original and walang sinasabi itong master copy na iPhone 16 Pro Max. Kapag binuksan natin, makita mo yung kanyang packaging, no? So, this is how it's packaged dito. Pero magandang copy niya, oh. See? Diba? Hindi nagkakalayo, no? So, makita mo, mas bluish white yung kable ni iPhone 16 Pro Max. Yung tunay, ha? Yung, master copy, medyo mas, a little bit yellowish, no? So, yun ang main difference niya. Pagdating sa papeles, tinipid tayo nitong master copy. Isang pirasong papel lang. Samantala dito, maraming papel dito sa loob. No? Mga 5 pieces ng papers dito sa loob. So, yun ang pinaka-difference nila pagdating sa unboxing experience. Now, let's proceed naman sa kanyang phone proper. Ang Titanium Desert natin is yung tunay na iPhone 16 Pro Max. Ito is yung master copy. So, right now, i-breakdown natin ang kanyang itsura. Now, pagdating sa camera module, you would hardly tell pag malayo ang tingin. Pero pag malapit ang tingin, makita mo yung quality ng lenses niya dito. Yeah. Not sure kung makita nyo, no? Pero you would tell, no, na medyo may difference dito sa kanya. And pag sinalat mo naman likod, you would hardly feel. Pero pag madalas ka naghawak ng iPhone, mafe-feel mo, medyo mas pigil to mas smooth. So, yun ang main difference sa likod. Pagdating dito sa sides, you would hardly tell naman dito sa kanyang button, sa kanyang power button. But pagdating sa camera button, ibang-iba. Sa tunay, nakalubog, dun sa peke, nakalitaw, no? Yung kanyang button, camera button. Sa ilalim, you would hardly tell kasi pareho sila dalawa. Pati dito sa gilid, you would hardly notice ang difference nila kasi parehong-pareho, kopyang-kopya talaga siya. But once in-eject mo yung SIM, mapapansin mo, ito, pwede isa dito sa likod and isa pa dito sa harap. So, dual SIM support siya. Ang only dual SIM support ng iPhone would be in sa China lang. Meanwhile, dito, by default, isang SIM lang ang kaya natin ilagay dito sa iPhone 16 Pro Max. Now, pag-usapan na natin kanyang display, would hardly notice the difference sila dalawa kung malayo ang tingin. But if you take a closer look, makikita mo na yung camera module, no, yung front-facing camera nung master copy is litaw na litaw. And ito, medyo mas tinted and mas hindi halata ang kanyang dynamic island. Now, pagdating sa bezel, well, mas manipis di hamak ang tunay, pero dito hindi nagkakalayo. No? So, mahirap hulaan, no? Pero pagdating sa kanyang chin, mas makapal to. Ito, mas manipis. Now, pagdating naman sa swiping experience, I would hardly tell, no? Pareho naman silang smooth, di ba? So, pag once na nag-hit ka dito sa loob, makita mo isang logo na hindi mo dapat makita, which is ito yon, alam mo na hindi ito tunay na Apple sa Android, no? Na naka-mask. Okay? So, ganito yung tsura niya. So, if you take a closer look, makita no, na you can download all of your favorite Android games dito on this phone, which proves that this is not really an Apple product, no? Now, if you take a look naman dito sa kabila, makita mo na talagang Apple App Store ang kasama na ito, which is by default, yun ang dapat, di ba? Hindi Google Play Store. But magaling sila, they have masked it, ito, Apple Store, App Store. Di ba? Pagkakamalan mo ba? Hindi mo siya pagkakamalan.
no? Galing. Believe na believe ako dito sa kanya kung paano nang ginagawa ito, no? Into masking this one to let you believe that it's really an Apple. Other than that, all of the other things, pagdating naman sa gaming, nilaro ko lang dito is Call of Duty Mobile, and the gameplay was really unsatisfactory. Medyo laggy siya, and alam mo na medyo mababa ka ng processor. Pagdating naman dito sa tunay na iPhone 16 Pro Max, di hamak naman talaga na way better than you should expect, no? Kasi ang ganda talaga ng gameplay dito sa iPhone 16 Pro Max na tunay, kahit sagad-saga rin, no? Talagang doon mo makikita ang main difference silang dalawa. Pero, like I said, gusto ko lang pakita dito sa video na ito is yung difference nila para hindi kayo maloko, no? Another thing din dito is mapapansin mo, hindi gagana ang FaceTime dito kasi nothing will happen kasi pag sign in mo dito, walang mangyayari, no? It's just nakasulat lang sign in, pero pag sinign in mo, walang mangyayari dito sa kanya kasi walang Apple App Store talaga siya, no? So, yun ang one of the main difference. Na pagdating naman sa Antutu benchmark, ito naka 1.7 million points. Dito hindi man lang tumakbo si Antutu benchmark kasi hindi talaga kaya, hindi na kinayanan, no? So, hindi siya nagtapos naghang lang siya and nothing happened. Ang dami pa niyang ads. Yan na napansin ko sa kanya. Nakakainis lang. Now, gusto lang natin tingnan kung ano nga ba processor ginamit niya dito. Pag chinek mo ka ng My Device, makita natin My Device ito. It's definitely a Apple, no, na A18 Pro. No question asked. Until now, it's still loading. So, you will see na this is using a Apple A17 Pro na chip. Pero, pag nag-deep dive into sa loob ka, which is not using this app, no, we'll be using other app like si CPU-Z. Pakita mo sa MediaTek. No, pakita ko lang sa inyo. Makita mo, MediaTek na Apple A17 Pro. Cortex A53 siya. Walang indicator kung which chip is this one. But honestly, it's just a more of entry level na meron ni MediaTek. Usapang camera lang tayo quickly, no? From the same focal point, magkaiba ang kanilang length, no? So, medyo mas wide konti ang camera ni iPhone 16 Pro Max compared dun sa kanyang master copy na counterpart. Makita mo medyo mas blurry siya, no? Mas hindi ganun kalinaw. Pero sa Apple iPhone 16 Pro Max full of details as expected naman. Now we take a look dito sa flower na ito. Makita mo maganda matingkad ang color dito sa 16 Pro Max. And as opposed dito sa master copy, medyo mas pale siya tingnan. Pero may mga details naman tayo na capture. Pareho naman sila. Though mas detailed lang si 16 Pro Max. Na pag tinignan natin itong flower na ito, actually maliit lang to, no? You'll see yung difference nila dito na maganda ang kuha sa 16 Pro Max as opposed dito sa master copy. Now, if we take a quick bagel shot dito sa loob ng coffee shop, you'll see the detail dito sa tinapay way better than this one. I'm not quite sure kung bakit sobrang nag-blur out dito sa 16 Pro Max na master copy. And another thing din lang guys, na there are times na hindi masyado responsive to phone na ito. Na-capture this two shot, makita mo talagang ang layo na difference nila. No need to explain further. As well as taking these two shots, talagang, well, ang layo ng pinagkaiba nila. Now, let's proceed to selfie shots. On outdoor situation, makita mo talagang soft ang photo dito sa 16 Pro Max na master copy as opposed sa tunay. Pagdating din sa indoor, mas grabe pa ang kanyang pagka-blurriness, yung kanyang pagka-softness. Yan, nakita nyo. No, side by side natin ang kanyang video, napapasimangot na lang ako sa pangit. Yan, tinan niyo guys. So, alaya talaga ng quality. Kahit sa kanyang front-facing camera, sobrang smooth ng 16 Pro Max na tunay. Honestly, olats din yung master copy. Kitang-kita natin sheer difference nila dalawa. So, nakita nyo na basically yung mga difference itong dalawa na ito. And one thing na naman mabibilib ka din dito sa kanya is yung kanyang display. Not so bad. Honestly, for 8,000 pesos, I expect mas pangit ang quality. Pero not so bad siya on indoors. Pero pagdating sa outdoors, makita mo, hirap ako tumingin dito sa phone na ito kasi I'm not sure, siguro maybe 400 nits or 500 nits ang meron nito. Medyo mahirapan ka talaga tumingin dito sa phone na ito. Pero dito, syempre, 2,000 nits ang kanyang maximum brightness. Wala kang maging problema sa iPhone 16 Pro Max. Pagdating sa accessories, gamit ko to si MoMax. And I tried yung kanyang tempered glass. Well, honestly, para naman sila. Saktong-sakto. Kinabit ko dito sa 16 Pro Max ang aking tempered glass. Okay naman siya. And nagkabit din ako ng ibang tempered glass dito sa phone na ito, which nabili ko from Wisken. Saktong-sakto din yung kanyang sukat. So, same na same. Now, I did try to master copy ni iPhone 16 Pro Max. And kinabit ko dito sa case ni MoMax. Ayun guys, so kita nyo. Parang pareho, fit na fit, lahat ng butas, walang sablay. So talagang kopyang-kopya na.
siya. You would hardly tell talaga. Now, like I told you kanina nung tinitingnan natin kanyang design, ay yung kanyang camera button dito, yung bagong camera button, sobrang niyang sensitive. Kunting tama mo lang, no, mag-on na ang kanyang camera. Talagang Dito sa tunay, pwede mo set sa double tap para mag-activate ang camera to avoid accidents. Now, ano masasabi ko dito sa dalawa? Honestly, I would really encourage you to watch some videos like yung tong ginagawa natin, no? To better educate yourself, no? Magtataka ka, ba't ang mura ng iPhone na binibenta na 16 Pro Max sa 8,000 pesos? The worst part, kung benta ka ng 40 mil neto, sabihin na tunay, doon ka madadali. Makakabili ka ng peke at 40,000. Pero ang tunay na value na nasa 8,000 pesos. So guys, do check out the video. Hopefully, you can share this video to your friends para makaiwas sila ng mga ganito, no? Di ba, nakabili ka ng 8,000. 8,000 naman talaga value niya. What if binenta ka ng 30, 40, 50,000 pesos nito? So, in-import to from Hong Kong, no? It's exactly the same dito. Sa tunay, 77,000, binenta siya ng 40 or 50,000 pesos. It's still a 22,000 pesos savings. Baka kagatin mo. So, better be careful with what you buy. Better stay educated and watch videos like this one. I hope guys na may natutunan kayo sa video na ito, and don't forget to share it to your friends, and a quick sub to this channel is definitely awesome. I'll see you in my next video. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.